Magandang umaga po muli sa inyong lahat. May sumasabit din na sa lalamunan ko na naman. Opo. Purihin po ang ating Panginoon at sa kabila nga ng ating mga nararanasang pagsubok sa buhay, hindi siya nagkukulang at patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagsama-sama upang dakilain, kilalanin ang kanyang kadakilaan bilang Diyos at tayo naman ay kanyang pagpalain ng kanyang kaawaan upang lumago sa ating relasyon sa kanya. So sa atin nga pong pag-aaral muli, kung inyo pong natatandaan o napapansin ay kumbaga ay tumigil po tayo sa Luke chapter 11 verse 1 to 4 sa kadahilanan nga po na atin hinihimay yung prinsipyo o yung tinatawag nga natin na panalangin, prinsipyo o yung pamamaraan kung paano manalangin na turo mismo ng ating Panginoon. At sa umagang ito, yung ating pag-uusapan ay tunay na napakahalaga po muli dahil ito nga ay may kinalaman sa paghingi ng kapatawaran o yung tinatawag din natin na pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Na sinabi nga ng Panginoon, forgive us as we forgive those who sin against us. So doon sa parte na yun. Now, itong panalangin na ito, na paghingi ng kapatawaran o pagpapahayag ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos o pag-amin ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos, ay ito po yung panalangin na direkta o maliwanag na may kinalaman sa tinatawag nating ebanghelyo. O yung mabuting balita na ibinigay o na kinaloob o iniregalo sa atin ng Panginoon. At kung natatandaan nyo pa, itong panalangin na ito na itinuro ng ating Panginoon, kung yung sagot niya sa alagad na nanghingi ng tulong upang turuan sila kung paano manalangin, ay nakita nga natin na nung unang pinag-aralan natin ito, ang itinuro sa atin ng Panginoon, na una niyang itinuro nga sa mga alagad, ay itinuturo din niya sa atin na kung tayo mananalangin, ay una sa lahat, dumako o puntahan natin ang kanyang salita o ang Biblia. At yun ang gamitin natin na salita kung papaano din tayo lalapit sa kanya. Di ba? So, yung tinawag nga natin na pray the scripture back to God. O ibalik natin yung salita ng Diyos sa Diyos din. And then, nakita nga natin din na yung turo ng Panginoon na panalangin ay yung tinatawag nga natin, mayroong nakalagay doon na mga nilalaman. Mayroong nilalaman tungkol sa una, kung pagkilala natin sa Diyos, pagpaparangal sa dakilang pangalan ng Diyos. At yung pangalawa ay yung may kinalaman naman sa ating sarili at sa ating relasyon sa ating kapwa. So, dalawang bahagi yun. Una, sa Diyos, pagkilala sa Diyos. At yung pangalawang bahagi ay yung ating relasyon sa ating kapwa. Na kung makikita natin, hindi nalalayo din sa Ten Commandments. Di ba? Naalala nyo? Dalawa din yung bahagi ng Ten Commandments. Ngayon, sa umagang ito ay ang pag-uusapan nga natin ay ang
tinatawag nga natin na paghingi ng kapatawaran o paghingi sa Diyos ng ating ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano? At dito, kung makikita ninyo, sabi ko nga, nakakabit talaga ito, paghingi ng kapatawaran ng pag-uusapan, nakakabit sa Ebanghelyo o sa mabuting balita. And kumbaga, ang tawag nito, kinikilabutan talaga ako kapag pinag-aaralan ko yun. Ito, alam niyo kung bakit? Kasi may kinalaman sa Ebanghelyo at ngayon, ang gagawin din natin ay aalalahanin din natin yung Ebanghelyo. Di ba? Kumbaga, hindi ko binilang yung sermon Pero itinaon talaga ng Panginoon kasabay ng alala natin ng banal na hapunan ay pag-uusapan din natin yung panalangin na direktang nakakabit po dito o na direktang may kaugnayan sa aalalahanin natin na banal na hapunan o yung tinatawag nga nating Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ano? Ngayon ay tinatawag natin na LSS, Lord's Supper Sunday. Ano? So, ang panalangin na ito ay, kumbaga, may kinalaman sa paghingi natin sa Diyos ng ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano? Pero, kung makikita natin mamaya sa ating pag-aaral o maging sa ating pagbabasa pa lang, hindi po tumigil doon, Hindi tumigil sa paghingi lang natin ng ating kapatawaran sa Diyos o kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Diyos, kundi may kakabit din yun. At ano yung kakabit nun? Ang kakabit nun ay yung bunga sa atin na mga pinatawad ng Diyos. Kung tayo nakatanggap ng biyaya ng kapatawaran ng Diyos, may bunga ito. At ano yung bunga? Ang sabi doon, na tayo ay magiging mapagpatawad din. Ano? Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So, ang panalangin na ito ay may ginagawa ang Diyos, patatawarin tayo una sa lahat, at mayroon ding ibubunga yung ginawa ng Diyos sa atin. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. So, bago natin basahin ang salita ng Panginoon, tayo nga ay lumapit sa Kanya upang tayo Kanyang kaawaan sa ating pagkikinig ng Kanyang salita. O aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo ngayon sapagkat kinikilala namin ang kadalisayan ng iyong salita. Na ang iyong salita ay napaka-eternal, Panginoon. Napakadalisay na kung sa aming sarili lang ay hindi po namin kaya itong unawain ng may katuturan o unawain ng naayon sa inyong kalooban. Kung kaya't kami nagsusumamo na sa tulong muli ng iyong banal na Espiritu, kami inyong gabayan, kami inyong bigyan ng kakayanang makaunawa, bigyan ng kakayanang manampalataya, at bigyan higit sa lahat ng kakayanang maisabuhay ang mga katotohanang patuloy niyong ibinibigay sa amin. Kaawaan niyo kami, Panginoon, na tunay ngang maluwalhati ka sa aming kalagitnaan ngayon. Ito pang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon na makikita nga po sa Lucas muli, aklat ng Lucas, sa tinatawag nga na The Lord's Prayer. Lucas chapter 11, babasahin pa rin natin ang verse 1 to 4. Ito po ang salita ng Panginoon, atin pong pakinggan ng may pagpapakumbaba. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay, hindi nagkukulang at walang hanggang salita ng ating Panginoon. So dito, sabi nga natin kanina, ay ating pong muling pag-aaralan ang turo mismo ng ating Panginoon kung papaano tayo manalangin. Na ito nga ay maliwanag na request ng kanyang mga alagad na sinasabi nga natin noong una pa, na kung yung kanyang mga alagad na nakasama niya ng personal ay inaamin na sila ay hindi marunong manalangin sa kanilang sarili at kailangan nilang humingi ng tulong sa Panginoon, na sila ay dapat turuan kung papaano manalangin, ay ganun din naman tayo. At nung sinabi nga ng Panginoon, o nung sinabi nga ng alagad na turuan sila at nagturo nga ang Panginoon, at napag-aralan na natin yung mga nauna na nilalaman ng panalangin na itinuro ng Panginoon. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay yung may kinalaman nga sa paghingi ng kapatawaran. Na kumbaga, makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon, ang prayer o ang panalangin ng isang tunay na nananampalataya. Pakinggan nyo. Ang tunay na panalangin na naayon sa kalooban ng Diyos ng isang nananampalataya sa Diyos ay yung panalangin na may kasamang paghingi ng kapatawaran. Hindi po dapat nawawala yan sa nilalaman ng panalangin ng isang nananampalataya sa Panginoon. Dito makikita natin na last week ang pinag-aralan natin yung paghingi sa Panginoon ng ating pang-araw-araw na pagkain, di ba? Daily bread. And ngayon, kumbaga makikita natin magkasunod o magkakabit. Yung bigyan mo kami ng aming pang-araw-araw na pagkain ay kakabit niya yung patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Anong sinasabi sa atin dito? Kung tayo ay kailangan natin yung araw-araw na pagkain para mabuhay, tama? Kailangan. Sinasabi dito na kailangan din natin ang kapatawaran ng Diyos para mabuhay. O ililiwanag, natin. Kung kailangan natin yung araw-araw na pagkain para yung ating katawan ay mabuhay, kailangan din natin ang kapatawaran ng Diyos para tayo naman ay magkaroon ng katiyakan sa ating tinatawag na buhay na walang hanggan. Okay? So yan po yung maliwanag na sinasabi dito. Dahil magkasunod yung paghingi ng pang-araw-araw na pagkain para mabuhay, mahalaga din na matanggap natin ang kapatawaran para tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kaya't sinasabi nga sa atin dito na ang panalangin ng paghingi ng kapatawaran, ang panalangin ng tinatawag nating confession o amin sa harapan ng Diyos sa ating kapatawaran o sa ating mga kasalanan o pang tumanggap ng kapatawaran ay bahagi o hindi dapat nawawala sa panalangin ng isang mananampalataya. Now, ano nga ba ang ibig sabihin pagka tayo ay lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kapatawaran? Yung ating pong Heidelberg Catechism ay may sinabi po tungkol dito. Kasi sinusundan din po ng Heidelberg Catechism ang turong ito sa
tinatawag nga nating Lord's Prayer na itinuro ng Panginoon. So, nasa page 84 po yan, question 126 ng ating Heidelberg Catechism, nasa likod ng ating Tagalog na himnaryo, yung Tagalog na translation po ng Heidelberg. Sabi po dito, ano nga ba ang ika-anim na pagsamo? Ang ika-anim na pagsamo ay ito nga, ipatawad mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Di ba? O nagkakasala sa amin. Ano? Yung utang at pagkakasala ay ginagamit minsan yan na pareho lang ang kahulugan sa Bible. Ano? Now, ano daw ang ibig sabihin nito? Sabi dito, alang-alang sa dugo ni Kristo, di ba? Alang-alang sa dugo ni Kristo, huwag mong ibilang sa amin ang mga hamak na makasalanan ng anumang pagsalangsang o kasamaang nananatili pa sa amin. Kung paanong nakikita namin ang patutuong ito ng iyong biyaya sa aming sarili, gayon din kami ay puspusang nagpapasya na taos-pusong magpapatawad sa aming kapwa. Di ba? So maliwanag po yung sinabi natin kanina, di ba? Na ang panalangin ito ay una sa lahat, di ba? Sabi diyan, alang-alang sa dugo ni Kristo. Di ba? Kaya tayo lumalapit alang-alang sa dugo ni Kristo. Nakakabit talaga ito sa Ebanghelyo. Ano? Sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. At yung sinasabi nga niya dito, sa ating paghingi ng tawad ay sa kahuli-hulihan, matuto din tayong taos-puso na magpapatawad sa ating kapwa. Okay? So yun po yung sinasabi sa Heidelberg Catechism. So dito nga makikita natin na bilang mga mananampalataya, ang panalangin ng paghingi ng tawad ay panalangin natin yan na habang tayo ay nabubuhay. Hindi mawawala yan. Ano? Hanggang tayo ay nabubuhay, tayo lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran, mag-aamin ng ating mga kasalanan dahil alam natin na tayo ay nangangailangan niyan. Ano? Na kailangan natin ang kapatawaran ng Panginoon. Bakit? Tatanungin ko kayo, meron na ba ditong Kristiyanong masasabi nating perfect? Hindi na nagkakasala? Hindi po. Nung tayo naging mananampalataya, hindi po tayo naging perfecto kung hindi nag-umpisa pa lang po yung pagpapabanal sa atin. Na tayo ay nililinis, na tayo ay binabago ng Panginoon. Kung kaya nandyan pa rin yung tinatawag nating struggle o pakikipaglaban, o yung sinasabi nga rin natin na nung tayo nanampalataya sa Panginoon o binigyan ng Diyos ng pananampalataya, nag-umpisa na tayo ay nakipag-gyera. Nag-uumpisa po yung ating pakikipaglaban at ang unang-unang kinakalaban natin yan ay yung ating makasalanang pagkatao na hanggang ngayon ay kasama pa natin. Ano? Kung kaya't lagi tayong humihingi ng kapatawaran sa biyaya at awa ng Diyos na tayo ay kanyang patuloy na linisin at patawarin sa ating mga pagkakasala. Ano? Pero sabi nga natin, habang tayo'y humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, ang kakabit niyan ay yung katotohanan na sinabi dito ng Panginoon na tayo din ay maging mapagpatawad. Na maging bunga ang kapatawarang ibinigay sa atin ng Diyos at patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay lumago din ng may pagpapatawad sa ating mga
kapwa na nagkakasala naman sa atin. Ano? Kumbaga, ano tawag natin dito? Ang ating Panginoon ay sabi nga natin, kung kapatawaran natin ang pag-uusapan, ang lagi ding hindi dapat mawawala sa isip natin dyan is, kaya natin natanggap ang kapatawaran dahil ang Diyos natin ay ang Diyos ng biyaya. Kaya tayo napatawad dahil siya ay napaka mapagbiyaya. Sobra-sobra ang kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Kung kaya't sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya upang humingi ng tawad, yung biyaya ng Diyos ang nagpapangyari upang tayo patawarin. Kung kaya't sinasabi sa atin ng Panginoon, kung naranasan mo na ang biyaya ng Diyos, dapat ikaw ay mayroon ding biyayang ipinaparanas sa iyong kapwa. Lalo na sa mga nagkakasala din sa iyo. Ano? Okay? So, para maipanalangin natin ng tama itong bagay na ito o itong uri ng panalangin na ito na itinuturo ng ating Panginoon, ay medyo hihima-himayin natin. Una sa lahat, dito makikita natin na pag ipinanalangin natin itong patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, ito ay maliwanag na, number 1, pagtanggap o pag-amin na tayo ay makasalanan. Ano? Yun yung una na nilalaman ng klase ng panalangin na yan. Ano? Na kumbaga, yung pag-amin sa kasalanan sa araw-araw, ano? Sa totoo lang, hindi madali. Hindi madaling umamin ng kasalanan, di ba? Lalo na kung ang kasalanan na iyan ay nagdulot sa iyo ng masakit na karanasan o nagdulot din ng masakit sa iyong mga minamahal. Tapos, sasabihin mo na ito ay, aaminin mo, tatanggapin mo, anong tawag natin dito? Ipapahayag mo yung kasalanan na iyan. Mas gusto natin nakalimutan na lang. Huwag na natin pag-usapan yan. Kaysa sa alalahanin mo muli. Kasi masakit pag naaalala mo eh. O alam mo yung sakit na naidulot niyan eh. Pero alam nyo, sabi nga natin, ang paglapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay kabit kasi, thank you. Nakakabit ito sa Ebanghelyo. Kung kaya't pag sinabi nating kalimutan na lang yung kasalanan, huwag mong aminin yan, hindi po natin naiintindihan ang ibig sabihin ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Ano? Kung hindi, yung paghingi ng kapatawaran ay ang panghahawakan natin. Ano? Na tayo ay pinapatawad dahil mayroong Kristo na namatay para sa atin. Kaya mayroon tayong pagnanais na lumapit sa Panginoon na humingi ng kapatawaran kasi tayo'y naniniwala o pinanghahawakan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano? Na nung siya ay namatay, tayong mga nananampalataya sa Kanya ay mayroong katiyakan ng kapatawaran. Ano? Na kumbaga, yung pag-amin natin sa harapan ng Diyos sa ating mga kasalanan ay pagpapakita na tayo ay nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Na yung paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon ay maliwanag na nagpapakita o
nagbibigay ng display, na i-display o na ipapahayag yung pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng krus, ng Kalbaryo. Ano? So yung sinabihan ng Panginoon dito na humingi ng kapatawaran ay maliwanag po na Kristiyano na. Di ba? Sabi dito, yung alagad niya ay lumapit eh. Alagad na niya, Kristiyano na siya. So, ang paghingi ng kapatawaran ay hindi po para lamang sa isang hindi pa Kristiyano na kailangan naman talaga humingi ng kapatawaran kasi makasalanan pa siya, kasi hindi pa siya Kristiyano, tama? Pero ang sinasabi dito, kung ikaw ay Kristiyano na, patuloy ka pa ring humihingi o hihingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil kinikilala mo na ang Diyos ang tanging may kakayanan, may karapatan na magpatawad sa iyo dahil nga sa ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ano? So hindi po ito, ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ay hindi po isang pangyayari lang sa buhay ng tao. Na dahil humingi ka na ng tawad, ay tapos na. Hindi ka na ulit hihingi kasi pinatawad ka na eh. Di ba? Dahil sa totoo lang, sabi nga natin, kahit naman humingi ka na ng tawad isang beses, bukas makalawa, o kahit nga minsan, kahihingi po mo pa lang ng tawad, nagkakasala ka na naman. Tama? Kung kaya't sinasabi ng Panginoon, dapat talaga parte ng ating buhay panalangin yung paghingi ng kapatawaran. Ano? Na tayo ay inaamin nating nakikipaglaban pa talaga tayo. Hindi pa totally wala ang kasalanan sa buhay natin. Nandyan pa rin yan. Actually, makulit pa nga siya eh. Mas masipag pa nga siya eh. Hindi siya natutulog. Ano? Kung kaya't yung paghingi ng kapatawaran ay isang maliwanag na patunay na pag-amin. Di ba sabi nga ng madalas na nating binabasa, 1 John 1, 8, 9 to 10, verse 8, 9, and 10 ng 1 John. Ano sabi doon? Kung lalapit tayo sa Panginoon at sasabihin natin wala tayong kasalanan, tayo ay niluloko natin mismo yung ating sarili at niluloko din natin ang Diyos. At sinasabi natin sinungaling ang Diyos. Di ba? Pero kung tayo ay lalapit at aamin, ano sabi ng Panginoon? Tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin. Ano? Na kumbaga, doon sa 1 John 1:9, makikita din natin na pag tayo lumapit, may katiyakan mga kapatid. Hindi sinabi ng Diyos na pag lumapit kayo at umamin kayo sa inyong mga kasalanan, ay sasabihin niya, titingnan ko, pag-iisipan ko kung karapat dapat kang patawarin. Hindi po. Pag kayo'y lumapit sa Panginoon at nanghahawakan sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, ikaw ay kanyang patatawarin at lilinisin. Ano? Bibigyan ka ng katiyakan na kahit nag-i-struggle ka pa sa iyong pagiging makasalanan, pero mayroon kang katiyakan kasi may ginawa ang Panginoon para sa iyo. Ano? So, dito makikita natin na kung tutuusin, yung pag-amin sa harapan ng Diyos ng ating mga kasalanan ay hindi lamang itinuturo ng Panginoong mismo muli. Kung hindi, ito ay naging bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na yung mga taong kinikilala natin sa Biblia. Kung kilala ninyo si Haring David, di ba sa Psalm 51, kinakanta din natin yan. Ano sinasabi ni Haring David? Nagkasala ako sa iyo, Panginoon.
walang ano tawag natin dito, pagtatago, kung hindi maliwanag na pag-amin ni Haring David na siya ay nagkasala sa Diyos. Actually, sinasabi nga niya sa Psalm 51, isa akong makasalanan kasi sa sinapupunan pa lang ng aking ina, ipinaglihi na ako na makasalanan. Ano? So, aminado si Haring David, tinatanggap niya talaga nang walang pagkukunwari na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ano? Na kumbaga, ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon, yung pag-amin natin sa Diyos na tayo ay makasalanan ay isang patunay na ang Diyos ay matapat. Bakit? Kasi ginawa niya yung makakatulong sa atin. Dahil ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ating paglapit sa Panginoon, pag-amin sa ating mga kasalanan, ay mayroon tayong katiyakan ng kanyang kapatawaran. At sa pag-amin natin sa ating mga kasalanan, sa totoo lang, una, sinasabi din natin na, Panginoon, alam ko na ako'y iyong pinatawad, na ako'y iyong tinubos sa aking kasalanan, hindi upang manatili ako dito. Di ba? Kundi habang tayo lumalapit sa Panginoon upang humingi ng tawad, nandoon yung tinatawag natin na kaya tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan kasi ayaw natin yung kasalanan na yan. Di ba? Kinamumuhian natin yung kasalanan na yan. Kaya, inihingi natin sa Panginoon na tayo'y kanyang turuan na sa pagpapatawad niya sa atin, ay bibiyayaan din niya tayo na hindi na muling magawa ang kasalanan na yan. Na yung kasalanan na yan ay talagang mawala na sa atin. Ano? Na hindi na natin siya tangkilikin o hindi na natin siya hayaan na tayo ay kanyang kontrolin. Ano? Kundi sa biyaya at awa ng Panginoon, sa tuwing humihingi tayo ng kapatawaran, ay sinasabi din natin na Panginoon, baguhin mo ako. Na Panginoon, linisin at baguhin mo ako ayon sa iyong biyaya. Ano? So, ang paglapit sa Panginoon at pag-amin ng kasalanan ay sinasabi nga natin, maliwanag na nakikita natin na itinuturo ng salita ng Diyos at ang ating mga naunang kapatid sa pananampalataya ay isinabuhay din nga ito na humihingi sila ng kapatawaran. Kung kaya't tayo manalangin ngayon at itry nating gawin sa biyaya at awa ng Panginoon na tayo nga ay manalangin upang tanggapin sa Panginoon na tayo'y makasalanan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, tunay nga na hinihingi kung papaano namin hinihingi ang aming pagkain sa araw-araw, ay humihingi din po kami ng iyong kapatawaran sa amin. Dahil alam namin na ang kapatawaran lamang sa aming mga kasalanan ang katiyakan ng aming buhay na walang hanggan. Inaamin namin, Panginoon, ang mga kasalanan na ito at tulungan mo nga kami na hindi lamang umamin, kundi tulungan mo kami na ito nga ay aming kamuhian sa aming buhay, na hindi na po ito manatili sa amin ang mga kasalanan na ito. Kung hindi, tulungan mo kami, Panginoon, na ang kasalanan na ito, sang-ayon nga sa inyong sinabi din sa iyong salita, ay ilayo mo sa amin, Panginoon, tulad ng kanluran sa silangan. O ang kasalanang ito, Panginoon, ay tunay nga po na gawin mong
paglilinis, Panginoon, sa aming buhay ay gawin mong kasing tingkad ng yelo na kami lilinisin mo upang sa iyong harapan, Panginoon, ay tunay na maibigay namin ang luwalhati na nararapat lamang sa iyo. Loobin mo, Panginoon, na sa iyong paghatol, sa iyong kahatulan, ay matagpuan mo kami na namumuhay ayon sa iyong kalooban para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At siyempre, pag sinasabi nating tayo hingi ng kapatawaran nga sa Panginoon, ay ito po ay yung paghingi ng specific. Ibig sabihin, pag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, lumalapit ka upang aminin ang iyong kasalanan, ay aaminin mo kung ano talagang iyong kasalanan sa Panginoon. Dahil in the first place, kahit hindi mo aminin, alam niya. Di ba? Hindi lang basta sinabi mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Hindi. Sabihin mo rin kung ano yung kasalanan mo talaga sa Panginoon. Karamihan sa atin dito may mga 2 anak o higit pa. At nakita natin silang magbangayan o mag-away nung mga maliliit pa sila. Ito may mga maliliit pa, nakikita natin. O minsan nga kahit malalaki na di ba? Nag-aaway pa. O kaya meron akong anak na teacher at naikukwento niya yon. Sa mga elementary grade, madalas yon. Nagkakaroon ng pag-aaway. Ngayon, pagka pinagbati mo yon, pinagharap mo at pagbabatiin mo, at syempre, di ba, pag pinagharap mo yan, walang aamin muna sa umpisa. Magtuturoan. Siya may kasalanan. Di ba? Pero eventually, pag nakita mo na kung sino yung may kasalanan, lumabas na kung sino yung, sabi nga natin, duguan ang kamay, sino yung may sala, sasabihin mo dun sa may sala na humingi ka ng tawad. At pag sinabi ng bata na, sorry na. Di ba? Tapos, kung saan-saan tumitingin, na hindi tumingin sa iyo para humingi ng tawad. Ano sasabihin mo doon sa bata? Oops! Mag-sorry ka ng maayos. Di ba? Aminin mo ang iyong kasalanan. So, hindi ka papayag na hanggang sasabihin lang niya, sorry na. Kundi, tutulungan mo o tuturuan mo yung bata na aminin yung kanyang kasalanan sa harap ng kanyang ginawan ng kasalanan at humingi ng tawad. Di ba? So tayo sa harapan ng Diyos na dakila, sabi ko nga, kahit nga hindi natin aminin, alam niya yan, kung kaya't marapat na tayo ay umamin din sa harapan ng Diyos. Na tayo ay humarap sa Diyos at aminin mismo sa Kanya yung ating mga kasalanan. At sa pag-amin natin ng ating mga kasalanan, ay yung bang pag-amin na hindi pakunwari, pag-amin na hindi pagbabalat kayo, kung hindi yung pag-amin na kung ano talaga ang iyong ginawa sa harapan ng Diyos. Bakit? Bakit mahalaga na aminin natin yung totoong kasalanan natin sa harapan ng Diyos? Kasi mga kapatid, pag hindi natin ginagawa yan sa harapan ng Diyos, alam niyo kung anong sinasabi niyan sa atin? O anong sinasabi natin sa ating kalooban? Di ba, pagka hindi mo inaamin ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos, ay sinasabi mo, ba't ko aaminin? Di ba, narinig ko madalas ito Ba't ko aaminin? Siya nga mas makasalanan pa siya sa akin Kaya ako ginawa ito kasi mayroon siyang mas masamang ginawa sa akin. Di ba, naigit niyo yun? Yun po ang mensahe nun pag lumapit ka sa Diyos at hindi mo inamin yung totoo kasi sinasabi mo, ba't ko aaminin? Mas masama siya kaysa sa akin. Pero hindi po ganun ang ating pag-iisip pag tayo lumalapit sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi sa tuwing lumalapit tayo sa harapan ng Diyos, tayo yung lumalapit dahil inaamin natin na tayo may kasalanan. Yung kasalanan ng iba, huwag mong problemahin yun. Problema niya yun. At lalong
mananagot siya sa Diyos. Ikaw kaya ka lumalapit kasi inaamin mo na may kasalanan ka. Period. Nagets nyo? Ngayon, siyempre, sa pananalangin, dahil mananalangin ulit tayo ngayon, hindi ko kayang ilapit sa Panginoon kung ano yung kasalanan nyo. Siyempre, hindi ko alam, hindi ko nakikita ang puso nyo. Ang Diyos lang ang nakakakita niyan. So, sabay-sabay tayo mananalangin, pero kayo ang maglalapit sa Panginoon upang sabihin sa Panginoon specifically kung ano yung inyong kasalanan at gagabayan lang tayo ng salita ng Diyos. Siguro, bago natin ipanalangin ang panalangin ito na pag-amin sa ating mga kasalanan, alalahanin din muna natin yung ibang bahagi ng kasulatan. Kagaya nga sinabi ko kanina, 1 John 1:9, sinabi ng Panginoon na i-confess o sabihin natin sa Panginoon yung ating mga kasalanan. And then, sa Kawikaan, chapter 28, babasahin ko lang bago tayo manalangin. Ito po yung sinasabi. Kawikaan 28, verse 13. Sabi ng salita ng Diyos ay sabi niya, siyang nagtatakip ng kanyang pagsuway o kasalanan ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay, ano daw, nagtatamo ng awa o nagtatamo ng biyaya. Ano? So, napaka ganda yung pangako na ibinigay ng Diyos. 1 John 1:9, ang pangako, kung lalapit ka, aaminin mo, anong gagawin ng Diyos? Patatawarin ka, lilinisin ka. Dito naman sa Kawikaan, sinasabi, kung aaminin mo ang iyong kasalanan, anong gagawin sa iyo ng Diyos? Kaaawaan ka. Tatanggap ka ng biyaya ng Diyos. Di ba? So, napakarami pa pong mga talata na nagtuturo tungkol dyan. Pero dyan muna ang gagamitin natin sa ating pananalangin ngayon. Tayo nga po'y manalangin. Amang banal, kami po'y lumalapit sa inyo muli sa oras na ito at hindi lamang kami lumalapit upang aminin o sabihin, tanggapin na kami makasalanan, kundi nais din po naming ipahayag sa inyo ang mga kasalanan na talagang nagawa namin. Tulad, Panginoon, ng aming pagkakasala na talagang ang karapat-dapat ay kabayaran ng kamatayan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng napakaraming mga pagpapala. Ngunit alam ninyo na ang mga pagpapalang ibinibigay nyo sa amin ay hindi po namin ito madalas na ginagamit para sa inyong kaluwalhatian. O hindi namin ito madalas na ginagamit upang sundin ang inyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sapagkat alam ninyo na kami madalas na nahuhulog sa pagkakasala ng aming bibig, na kami nakakapagsalita na hindi ayon sa inyong kalooban. At ito nga ay madalas na nakikita rin minsan sa aming pamumuhay, Panginoon, o sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Na ginagawa namin, Panginoon, yung hindi namin dapat ginagawa bilang isang mananampalataya. Alam namin kung ano yung dapat naming gawain, Panginoon. Ngunit sa halip na gawin namin yung tama o yung naayon sa inyong kalooban, ay ginagawa po namin yung labag sa inyong kalooban. O Panginoon, alam nyo nga na kami ay madaming pagsuway na ginagawa. Panginoon, madalas ay nabibitag kami ng aming pagnanasa, Panginoon, o pagnanasa ng aming laman. Lalong-lalo na, Panginoon, pag nakikita ng aming mga mata, yung mga kinikilala naming hindi nananampalataya sa inyo, pero parang sila pa yung namumuhay sa kasaganaan, Panginoon. Panginoon, inaamin namin na iinggit kami madalas. Ngunit, Panginoon, dalangin namin na alisin niyo po ang inggit sa aming puso. Alisin niyo po ang pride sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Lord,
tanggapin niyo po ang aming paglapit sa inyo upang humingi ng inyong kaawaan, sapagkat alam namin at tinatanggap, Panginoon, na kung sa aming sarili, hindi po namin ito kayang labanan. Hindi po namin ito kayang tanggihan. Kaya't sumusuko kami sa inyo, Panginoon, at pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At nawa nga sa tulong at sa biyaya ninyo, ay kaawaan nyo kaming mabago na makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At ang pangatlo nga na nilalaman pag sinabi nating, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, ay yung sinabi ko po kanina, na ito po ay may kinalaman sa pagtitiwala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na siya nga nating aalalahanin ngayong umaga. Ano? Na kaya tayo lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kapatawaran at inaamin natin yung ating mga kasalanan. Bakit? Kasi mayroon tayong Panginoong Jesus na namatay, naghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Na ano ang tawag natin sa kanya? Siya yung ating mediator o tagapamagitan. Siya yung ating advocate o tagapagtanggol sa harapan ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 8:34, maliwanag yan. Tingnan natin. Roma chapter 8, verse 34. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, yan. Sabi niya, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Ano? So tinglalapit tayo sa Panginoon upang humingi ng tawad, upang aminin kung ano yung mga kasalanan natin, tayo ay nanghahawakan sa ginawa ng ating Panginoon na sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. At naniniwala tayo na hanggang ngayon, siya ay nandoon sa kanan ng Ama at siya ang nagtatanggol sa atin. Siya yung ating lawyer. Siya yung nagpapatunay na yung kasalanan natin noon, ngayon, at magpakailanman ay bayad na. Gets nyo? Kaya tayo malaya, kaya tayo sinasabihan ng Panginoon na humingi kayo ng tawad. Ano? Kasi nga, mayroon tayong katiyakan. At yan din po yung sinasabi ni Juan sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Ano? Na tayo ay mayroong tagapamagitan o tagapagtanggol sa harapan ng ating Ama na siyang judge. Siya yung humahatol sa mga makasalanan. At sa tuwing tayo ay dadalhin ng ating kalaban sa harapan ng Diyos upang hatulan sa ating mga kasalanan, upang paratangan sa ating mga kasalanan, sa totoo lang, tama yung paratang niya. Pero ang ating tagapagtanggol na si Jesus ay handang ipakita sa judge na ating Ama sa langit na bayad na ang kasalanan na iyan. Ano? Kung kaya't tayo pa sa ating paglapit sa Panginoon upang humingi ng tawad, hindi natin pinangahawakan yung ating sarili, yung ating kabanalan, hindi. Pinanghahawakan natin yung ginawa ni Kristo na siyang aalalahanin nga natin mamaya na siya ang ating katiyakan, na yung kanyang ginawa sa krus ang ating pinanghahawakan upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So tayo muling manalangin. O aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo
Hindi upang sabihin na karapat-dapat kaming patawarin, kung hindi upang ipahayag ang aming pananampalataya na ang ginawa ng aming Panginoong Hesus ay sapat upang makatiyak kami na bayad na ang aming mga kasalanan. Kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat nakakatiyak po kami na ang aming Panginoong Hesus ay siyang nasa inyong kanang kamay o nasa inyong kanan, at siya nga po ang nagpapatunay na kami nilinis na niya sa pamagitan ng kanyang dugo. Na kami kasama niya nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami nga ay patawarin o mapatawad sa aming mga kasalanan. Kung kaya, Panginoon, loobin mo nga po na ang aming mga kasalanan ay tunay nga na mabura na sa listahan ng mga makasalanan. At kami, Panginoon, ay inilipat mo na sa liwanag ng iyong kaharian mula sa kadiliman. Panginoon, inaamin namin na sa aming sarili, hindi pa talaga namin deserve na tumanggap ng kapatawaran. Ngunit salamat sapagkat may katiyakan kami sa pamamagitan ng aming tagapamagitan na aming Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa katiyakan na sa pamagitan nga ng aming Panginoong Hesus ay hindi mo na po ibibilang sa amin ang aming mga kasalanan, bagkus ito po'y iyon ang kakalimutan dahil sa ginawa ng aming tagapagligtas. Sa inyong kapurihan, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And then, dito makikita din natin na yung katiyakan sa tuwing tayo lumalapit sa Panginoon upang humingi ng tawad, ay mayroon tayong tinitiyak sa ating sarili. Kasi sa totoo lang, pag tayo nagkakasala, lalo na kung paulit-ulit o matinding kasalanan, yung ginawa natin, ano nangyayari? Minsan nagkakaroon tayo na, ano kaya? Totoo nga kaya akong Kristiyano? O ano kaya? Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Matindi eh. Di ba? Eh kung yung tatay ko nga, o yung magulang ko, yung kaibigan ko, parang hindi na nga ako mapatawad. Galit na sila sa akin. Ang Diyos kaya, mapapatawad pa kaya ako? Di ba? Nangyayari yun. Yung tinatawag nating nakokonsensya tayo, nababagabag tayo sa ating mga kasalanan. Kung kaya't, yung ating paglapit, yung turo ng Panginoon upang tayo lumapit at aminin yung ating mga kasalanan at humingi ng tawad, ay pamamaraan din ng Panginoon upang magkaroon tayo ng assurance o ng katiyakan sa ating mga na pinatawad na talaga yung ating mga kasalanan. Makikita natin na kaya isinama ng Panginoon yan sa itinuro niya kung papaano manalangin kasi alam niya na tayong mga nananampalataya darating talaga sa buhay natin yung pag-aalinlangan na totoo nga kaya ang pinatawad na ako? Totoo nga kaya ang Kristiyano ako? O kaya pa bang patawarin ng Diyos yung ginawa ko? Alam ng Panginoon yan. Kaya ibinigay niya yan upang magkaroon din tayo ng katiyakan na tayo talaga ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. At yan ay maliwanag din nga na sinasabi sa banal na kasulatan, napakarami po. Di ba yung Psalm 108, bukod pa doon sa paulit-ulit natin sinasabi, 1 John 1:9, kasama pa rin yan. Makikita natin yung katiyakan dyan na kung tayo lalapit, hingi, patatawarin tayo. Di ba? And then sa awit 103, verse 12, ito nga yung sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng awit, na ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating kasalanan?
inilalayo niya yung kasalanan natin kung gaano kalayo ang east sa west. Ano? Silangan sa kanluran. Tama ba yun? Ganoon kalayo. May distansya ba yun? Wala. Eternity yun. Ano? At yung sinasabi rin sa Roma chapter 8, tingnan pa natin ito. Roma 8, verse 1. Balikan natin ang verse 1 sa Roma 8. Ano sabi dito? Ngayon nga'y, ano daw? Wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Wala na. Wala nang kahatulan. Hindi niya sinabi na, ngayon nga'y wala nang kahatulan kung. Hindi, walang kondisyon. Pag ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon na ang ginamit na salita dito, pag ikaw ay na kay Kristo na, ibig sabihin nananampalataya ka na kay Kristo, ano daw ang mayroon? Wala na. Wala nang hatol. Siyempre, ano ang mayroon? Di ang kapatawaran. Wala nang kahatulan. Ano? So maliwanag po yung sinasabi sa atin dito, na mayroon tayong katiyakan na sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon upang aminin na tayo makasalanan at sinasabi natin yung ating mga kasalanan at yung kasalanan na yan ay alam nating pinatawad kasi nananampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus, ano ang naidudulot niyan sa atin? Katiyakan. Katiyakan na tayo ay talagang malinis na tayo ay talagang tinatanggap na sa harapan ng Diyos, na pag tayo haharap sa Diyos, hindi na sasabihin sa atin ng Diyos na hindi ka karapat dapat kasi mayroong kang kasalanan. Hindi. Pinatawad na yan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay? So tayo muling manalangin. Aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat, Panginoon, na kami nakakatiyak sa aming kapatawaran, sa aming kasalanan noon, ngayon at magpakailanman. Hindi dahil napaka-perpekto na kami, hindi dahil nakakasunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, kung hindi mayroong katiyakan sa ginawa ng aming Panginoong Hesus, na siya ang nagbayad ng buo, na ang kanyang buhay ay sapat upang kami nga ay tubusin at linisin sa aming mga kasalanan. Kung kaya, Panginoon, ilagay mo nga po nawa sa aming mga puso't isipan ang katotohanan na iyan, na ang katiyakan ay mayroon kami dahil sa pananampalataya namin sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Sa inyo namin ibinabalik ang kapurihan sa kanyang pangalan. Amen. And then finally, sabi nga natin kanina, ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ay may kakambal talaga yan. Na kung naniniwala ka, sinasampalatayanan mo na tunay ngang pinatawad ka ng Panginoon dahil naawa siya sa iyo, dahil ibinigay niya sa iyo ang sobra-sobrang biyaya at awa, na binigyan ka ng pananampalataya sa ginawa ng kanyang anak, na ito'y naging sapat upang mabayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ano daw dapat ang resulta niyan sa buhay mo bilang Kristiyano? Dapat ikaw din ay magiging mapagpatawad. Sabi nga sa English, the forgiven are forgiving. Ang pinatawad ay nagiging mapagpatawad din. Ngayon, mga kapatid, ito ang masakit dyan. Madali bang magpatawad? Kumbaga, sinasabi ng Panginoon na tayong mga nakatanggap ng kapatawaran
o sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon upang tumanggap ng kapatawaran, ang isang mensahe niyan sa atin na sinasabi ng Panginoon mismo ay matuto ka ring magpatawad. Magiging bahagi din dapat ng buhay mo yung pagpapatawad. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi hindi sinasabi ng salita ng Diyos na pinag-aralan natin. Nakita niyo kung bakit nahuli yung tungkol sa pagpapatawad mo rin. Inuna yung kung paano ka pinatawad ng Diyos. Bakit? Buti hindi sinabi ng Diyos na, sige, patatawarin kita kung nagpapatawad ka din. Buti hindi ganun. Kasi kung ganun ang sinabi ng Diyos, patatawarin kita sa kasalanan mo, pero magpatawad ka muna sa lahat ng nagkasala sa iyo, mga kapatid, bad news yan. Kasi pupunta tayo lahat sa impyerno. Tama? Pero, ito ngayon, ang sinasabi ng Panginoon dito is that bagamat hindi mo magawa 100% na napapatawad mo ang lahat ng nagkakasala sa iyo, pero sinasabi ng Panginoon, dapat ipanalangin mo na ikaw ay palaguin ng Panginoon na lumago ka sa buhay ng nagkakapagpatawad ka sa mga nagkakasala sa iyo. Ano? Nag-i-struggle tayo dyan. Hindi lang kayo, ako, kasama din ako dyan. Pero, ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, dapat tayo, habang lumalago tayo sa ating buhay Kristiyano, lumalago din yung kakayanan natin na magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. And ito ang katotohanan niyan, isa pang katotohanan sa pagpapatawad. Madalas, mas mahirap patawarin yung kapwa Kristiyano na nagkakasala sa iyo. Ibig sabihin, kahit sa loob ng iglesia, nandiyan minsan yung alitan ng magkakapatid sa Panginoon at napakahirap yung patawaran. Minsan nagiging daan pa yon na hindi mo na ako magsisimba kasi pag nakikita ko siya, nagkakasala lang ako. Di ba? Nakakarinig ako ng ganyan eh. Pero alam nyo, sinasabi ng Panginoon, kasama dapat yan sa buhay ng isang nakatanggap ng biyaya na siya ay marunong ding magbigay, magpadama ng biyaya sa kanyang kapwa na nagkakasala sa kanya. Ang sinasabi ng Panginoon dito, habang kayo ay nananalangin lumalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan, at bilang mananampalataya ng Panginoon, alam nyo, nakakatiyak kayo. Di ba? Na kayo'y kanyang patatawarin dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa inyo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, dapat kasama ang inyong paghingi sa Diyos na kayo'y kaawaan din niya, na lumago kayo sa kakayanan na magpatawad din kayo sa mga nagkakasala sa inyo. Na kung kayo ay nakakatanggap sa Diyos sa tuwing lumalapit kayo sa Kanya at humingi ng tawad, nakakatanggap kayo ng biyaya ng kapatawaran, ang sinasabi rin ng Panginoon, matuto din kayo na ang biyayang iyan ay iparanas ninyo sa mga nagkakasala sa inyo. Marami pong talata sa Bible ang nagsasabi niyan. Tingnan natin yung isa. Efeso chapter 4 verse 32. Isa lang itong babasahin natin, pero napakarami po. Kung sasaliksikin nyo ang inyong Biblia, marami po ang nagtuturo tungkol dyan.
Sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Ito, nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng ano daw? Pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Di ba? At napakarami pa pong ibang talata na ganyan din ang sinasabi. Pinatawad kayo ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, kaya't ang mga nagkakasala sa inyo ay matuto din kayong magpatawad. Aminin natin mga kapatid, hindi madali sa atin yan. Pero huwag nating tuldukan. Kung hindi, manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng patuloy na paglago upang magawa din nating magpatawad. Kasi bahagi din yan sa buhay ng paglago sa buhay Kristiyano. Ano? Na kumbaga, yung buhay natin ay buhay ng pagpapatawad. Alam nyo, kung nakikita sa loob ng iglesia o sa magkakapatiran, yung pagpapatawad natin sa isa't isa, walang pinagkaiba yan doon sa sinabi ng Panginoon na napakadakilang patotoo ang isang Kristiyano na na may nagmamahalan. Kasi magkakabit yan eh. Kung mahal mo ang iyong kapatid, pinapatawad mo siya. So ang dakilang patotoo sa hindi mananampalataya ay yung nakikita sa loob ng iglesia o sa magkakapatid, yung pagpapatawad sa isa't isa. Kumbaga, nakikita yung biyaya na talagang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ano? So tayo muling manalangin. Aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo ngayon. Una sa lahat, inaamin namin na isa ito sa mabigat sa aming kalooban na gawain. Yung magpatawad, Panginoon, sa mga nagkakasala sa amin. Dahil alam mo naman, Panginoon, masakit po talaga ang tumanggap ng kasalanan o ng kasamaan ng iba na gagawin po nila ito sa amin. Madalas nararanasan pa rin namin yung sakit, Panginoon, ng ginawa nilang pagkakasala sa amin. Ngunit alam namin, Panginoon, na wala na pong mas masakit pa sa inyong tinanggap na resulta ng aming mga kasalanan. Dahil ang resulta ng aming mga kasalanan na inyong tinanggap upang kami patawarin sa aming mga kasalanan ay nagdulot ito ng kamatayan sa inyo, Panginoon. Nagdulot ito na kayo ay tanggihan ng inyong Ama nung kayo nakapako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ito'y nagdulot, Panginoon, sa amin ng kapatawaran. Kung kaya, Panginoon, tulungan niyo nga po kami na maalis sa aming mga pag-iisip o sa aming pamumuhay ang pagnanais na gantihan ang mga nagkakasala sa amin. Dahil sinabi niyo nga, Panginoon, kayo po ang gaganti. Tulungan niyo, Panginoon, na alisin sa aming mga puso't isipan ang mga pag-iisip na kamuhian yung mga nagkakasala sa amin. Kung hindi, tulungan niyo nga kami, Panginoon, na maipadanas din po sa kanila ang biyaya na inyo pong ipinadanas sa amin. Panginoon, sinabi niyo po sa inyong salita na inyong kaaawaan ang mga nagbibigay din ng awa o ang mga maawain. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mapagpatawad sa aming kapwa, na alisin ang sakit
Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang makapag-aalis niyan sa aming mga buhay. At alisin, Panginoon, ang mga salita na masasakit o ng pag-iisip na masasama. Ikaw lamang makakagawa nito, Panginoon. Sinusuko namin sa inyo ang aming mga sarili sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang may kakayanang makagawa nito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, yan po ang turo ng ating Panginoon tungkol sa kanyang o sa pananalangin na paghingi ng tawad, at uulitin natin ang kanyang sinasabihan na manalangin lagi ng may na paghingi ng tawad ay hindi po yung hindi mananampalataya, kundi mananampalataya na po. Kaya sinasabi sa atin na tayo ay manalangin at bahagi dapat ng ating panalangin yung paghingi ng tawad. Dahil ito nga ay pag-amin na hindi pa tayo perpekto, nagkakasala pa tayo. At ito rin ay pag-amin na ang Diyos lamang ang talagang makakapagpatawad sa mga makasalanang tulad natin. At sa biyaya at awa ng Panginoon, nawa, habang natatanggap natin ang katiyakan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ay naisa sa buhay nga din natin na tayo ay magpatawad sa awa at biyaya ng Diyos sa mga nagkakasala sa atin. Alam nyo, lalago talaga tayo dyan sa araw-araw na isa sa buhay natin, una sa lahat, yung katiyakan na tayo pinapatawad ng Diyos at yung magiging mapagpatawad din tayo kung hindi nawawala sa atin yung tinatawag nga natin na biyaya. Na ang Diyos ay sobra-sobra ang kanyang biyayang ibinibigay sa atin. At kung bubuksan ninyo yung ating respansong mamaya sa Trinity Hymnals 461, ay sinasabi nga doon na Panginoon, kung ililista mo at ihaharap mo sa amin yung aming mga kasalanan, ay wala po talagang maging karapat-dapat na humarap sa iyong harapan o na tumayo sa iyong harapan. Kung kaya't sinasabi doon, Panginoon, burahin mo na lang po kung po pwede. At alam natin, ginawa ng Diyos yan sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen.